Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinaumagahay, nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at sila'y tinuruan. Nooy dinala sa kanya ng mga iskriba at ng mga pariseyo ang isang babaeng nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?" Itinanong nila ito upang subukin siya nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus, kaya't sila'y tiningnan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila'y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa huling linggo na. Ito po ang ikalimang linggo para sa ating 40 araw na paghahanda. Dahil sa susunod na linggo ay papasok na tayo sa mga mahal na araw sa pagsisimula ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kaya ihanda na po ang mga palaspas para sa darating na linggo. Linggo na ng palaspas. At sa linggong ito, muli ay inaanyayahan tayo bilang paghahanda na suriin natin ang ating mga sarili. Hindi natitingnan ang iba, kundi ang tingnan natin ay ang ating mga sarili. Sa ikalimang linggo, di ba bawat linggo ay naglalakbay tayo. Bawat linggo, dinadala tayo sa iba't ibang lugar para mas makapagnilay tayo ng mabuti bilang paghahanda natin sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay, ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Sa ikalimang linggo, dinadala tayo muli ni Jesus sa templo. Dahil ang sabi sa Ebanghelyo, matapos siyang manalangin sa bundok, siya'y bumaba at doon sa templo, tinuruan niya ang mga taong nagsisilapit sa kanya. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, tuturuan ka ni Jesus. At ang itinuro ni Jesus sa mga taong naroroon ay kung paano makipagkapwa-tao. Habang tinuturuan ni Jesus tungkol sa mabuting balita, tungkol sa pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos sa tao,
mayroong mga grupo na bitbit ang isang babae na inaakusahan nila di umano ay nakikiapid. Sabihin nyo nga, nakikiapid. Mga bata, ang pakikiapid ay isang kasalanan. Ibig sabihin, ang pakikiapid ay pumapatol ang isang lalaki o ang isang babae sa isang taong mayroon ng asawa. Yun ay pangangalunya o pakikiapid. Kasalanan yon. Malinaw? Mga magulang, kapit lang ha. Minsan, ginajustify natin, malungkot kasi ang buhay, lalo na para sa mga nasa abroad. No, na sinasabi ninyo, malungkot kasi, malungkot mag-isa. Kaya, minsan di mo na pinipigilan ng iyong sarili na pumatol sa iba. Kasalanang mortal ang pakikiapid. Nagkakaintindihan po? Okay. So ito na ngayon. Dinala kay Jesus ang isang babaeng di umano nakikiapid. At ayon sa batas, ang isang babae na mahuli sa akto, sabi nila kasi, no, nahuli sa aktong nakikiapid. Inimagine ko, paano kaya nahuli na nakikiapid? Ano niyo? May CCTV na ba noon? O may nagbabantay sa bintana, sa pinto, habang nagtatalik yung dalawa, talagang nakatingin sila para masabing sa akto, nakikiapid. Kilala nila yung lalaki, no, na pinatulan ng babae na may asawa na, pero hinayaan lang nila. Pero binigay kay Jesus para ibigay kay Jesus yung burden, yung pahirap. Ikaw ang magdesisyon, Jesus. Papatayin ba natin ito dahil siya ay may kasalanan o makasalanan? Sa tingin niyo po. Nasaan ulit tayo sa lugar ng Ebanghelyo? Nasaan? Kailangan ko bang bumaba? Nasaan tayo? Templo. Simbahan. Kaya nga napakahalaga, lalo na para sa mga naglilingkod, no, sa mga kabataan dito. Nasa simbahan tayo, mahalaga na nakikinig tayo kay Jesus kapag siya ay nagtuturo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Ang simbahan ay nagtuturo sa atin ng kagandahang asal. Naintindihan po? Yan. Kagandahang asal. Kung paano makipagkapwa-tao. Ang itinuturo sa labas, lalo pa ngayon, sa social media. Dati wala namang internet, walang mga ganito. Pero kapag bubukas ka ng social media, kung medyo mahina, makitid ang iyong pangunawa, madadala ka. Kasi napakaraming sa labas, sa mundo, ang nagiging mapanghusga. Sabihin nyo nga, mapanghusga. Ulit, yung mas malakas, mapanghusga. Sabihin nyo sa katabi ninyo, huwag kang mapanghusga. Diba? Yung judgmental. Hindi tayo dapat masanay at mabuhay na maging judgmental. Kaya nga kailangan nating inuunawa ang mabuting. Kapag mayroong nangyayari, kapag mayroong isang taong may nagawang hindi maganda, pagnilayan mo muna, pag-isipan mo muna. O kaya naman, pwede kang magtanong. Dahil di natin alam, halimbawa, itong babaeng nahuling nakikiapid, bakit tumantong sa pakikiapid? Minsan, dahil nga ang babae, lalo na sa konteksto ng ating ebanghelyo, ang babae dumedepende sa lalaki. Hindi yan nakakapagtrabaho katulad ngayon. Paano siya mabubuhay? Saan siya kukuha ng pagkain?
So hindi natin sinasabing tama. Maging si Kristo, hindi niya sinasabing tama ang pakikiapid. Ang sinabi lang din ni Kristo, nung sabihin ng mga tao, kailangan siyang batuhin ayon sa batas. Kaya, ang sabi lang, okay, ayon sa batas, okay. Sino man sa inyo ang walang kasalanan, ang siyang maunang bumato. Naintindihan po ba? Hindi niya sinasabing, di ba, okay lang yung ginawa ng babae. May kasalanan yung babae. Pumatol sa may asawa, nakikiapid. Okay. Ayon sa batas, sige, parusahan ninyo, batuhin ninyo. Pero ang mauna, yung walang kasalanan. Ulitin ko po. Paano nakitang nahuli sa akto yung babaeng nakikiapid kung wala sila doon? Nakukuha niyo po? Kasi tayo, ang hilig natin, sa ngayon mahilig tayong, yung imbis na matulungan mo ang isang taong hindi makagawa ng kasalanan, hinihintay nating gawin niya yon. Imbis na bigyan mo ng babala, imbis na kausapin mo na para matulungan, hindi. Naghihintay tayo at nakaabang, ibibidyo na natin yan. Kapag alam mo nang may kasalanan, di ba? No? Alam mo may ginagawa na o kaya alam mong may gagawin, sandali, ilabas ang cellphone. Sige, bibidyohan natin, Pag nagawa na, huli ka, balbon. At yun na yung gagamitin para husgahan ang kapwa. Tayo naman, kapag nanood na, kapag nasabi na, sabi ko nga, dahil medyo makitid na ang ating pag-unawa, dahil nga hindi tayo pumupunta ng simbahan para matuto, kaya, walang yan naman yan, napakasama naman yan. Inalam mo ba muna bakit niya nagawa yun? Kasi yun sana, no? Inaalam ba natin yung mga issue natin, di ba? Okay lang yan, patayin yung mga drug addict. Alam mo ba kung bakit sila nagdroga? Alam mo ba kung bakit sila nagbenta ng droga? Kung dito sasabihin natin, maraming addict dito. Alam pala natin, maraming addict dito. Anong ginagawa ng barangay? Anong ginagawa ng mayor? Anong ginagawa ng congressman? Alam pala natin, maraming addict. Alam nga natin, di ba? Kilala nga natin sino ang pusher sa barangay. Pero may ginagawa ba tayo para matulungan ito? Wala. Doon lang tayo sa husgahan na natin, patayin na natin. Kasi kasalanan yung ginagawa nila. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang mapanghusga. Ang gusto ni Jesus, maging mapagpatawad tayo. Kaya nga sabi ni Jesus sa babae, di ba? Wala bang nagparusa sa iyo? Sabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Pero binigyan niya ng pagkakataon yung babae at sinabi niya, hindi rin kita parurusahan, pero huwag ka nang umulit. Diba? Malinaw naman. Huwag mo nang gawin ulit. Ganun lang naman kasimple sa Diyos. Na tayo din, di ba? Sino bang walang nagawang kasalanan sa atin? Kahit ako ng pari, sino bang walang nagawang kasalanan? Pero sa tuwing bumabalik tayo ng simbahan, hindi tayo inuhusgahan ni Jesus. Ang lagi lang niya sinasabi, uy, huwag mo nang gawin Kasi iniintindi at inuunawa tayo ng Diyos. Nasa sa iyo, kung paglabas mo ng simbahan, gagawin mo ulit. Pero maghihintay ulit ang Diyos na bumalik ka dito
at wala kang maririnig na panghuhusga. Ang sasabihin lang niya, mga salitang magpaparamdam sa iyo na mahal ka pa rin ng Diyos sa kabila ng ating mga nagawang pagkakamali. Hindi ang Diyos ang nagpaparusa sa atin habang tayo ay nabubuhay dito. Ang nagpaparusa sa atin, ang nagpapahirap sa atin, tayo mismo. Sarili natin mismo. Kasi alam mo nang mali, gagawin mo pa, mapapahamak ka, ikaw ang magdadala ng kapahamakan sa sarili mo. Kaya nawa, mga bata, mga sakristan, sa araw-araw, sa linggo-linggo na naririto kayo, inaasahan na kayo ay magiging mukha ni Kristo, lalo na sa inyong mga tahanan. Hindi niyo pa naiintindihan ngayon ng lubusan kung bakit ganon ang tatay mo, kung bakit ganon ang nanay mo, kung bakit sila naghiwalay, bakit sila nag-aaway. Pero ang hinihiling sa inyo, dalhin ninyo ang presensya ni Jesus sa inyong mga tahanan. Isang araw, maiintindihan mo kung bakit nila nagawa yung mga bagay na hindi dapat nila ginawa. Mali na ba yun? Mga magulang ng mga sakristan, sila ay naglilingkod dito. Minsan makikita mo sila, naglilinis ng mga gamit ng simbahan, naglilinis ng simbahan. Naglilinis ba kayo? Pag kayo hindi ko nakakita, masisipag po ang mga sakristan natin. Pero dapat, mas masipag sila pag uwi nila sa bahay. Kung dito, naglilinis yan, nagwawalis, pagdating sa bahay, paghugasin nyo ng plato, patulungin ninyo sa mga gawaing bahay, at lalong-lalo na sikapin ninyo na maisabuhay nila na maging mabuting mga bata. Kakaintindihan ba? Ganun ang inihiling sa at kahit sa aming mga pari, dito sa lahat ng mga nagsiserve, paglilingkod at lalong-lalo na maging presensya ng Diyos na mapagpatawad at mapagmahal. Amen?